super compact vlogging setup. Ito na yun. Wala ka nang ibang hahanapin pa. Narating na natin ngayon ang Victory Peak. Lagi natin itong nadadaanan and 3 beses na tayo nag-overnight stay dito. 20 pesos lang ata ang entrance dito sa loob kapag day tour ka lang. Day mode. Sarap din maglaro-laro dito. Chill lang. Huwag ka lang malalaglag sa bangin syempre. Ito yung kagandahan sa Insta360 talaga. Kapag 360 yung ginamit mong lens pang motovlog kasi maitututok mo sa sarili mo, maitututok mo sa harap, maitututok mo sa gilid. 'Di ba? Hindi natin nakikita pero ito yung Pacific Ocean. Ito yung side ng Pacific Ocean. Diyan yung sunrise. Tapos ditong side, ito yung sunset. So maganda dito parehas, sunrise and sunset. Kaya dito maganda mag-overnight talaga. Saka pala pag nakakita kayo ng ganyang puno, yung patay siya, sa gitna ng kagubatan, makapapansin nyo naman buhay yung mga puno. Tapos may isang puno na patay, tinamaan niya ng kidlat. So, indication na yon na kumikidlat or tumatama yung kidlat dun sa area. So, iwasan yung tumambay dun kapag may thunderstorm o yung parang ulan. Kasi mataas yung lightning hazard. Tip lang yun. Yun lang. Park na nga tayo. Dito tayo mag-shoot ng vlog natin. Alright. Nandito na tayo ngayon sa taas nitong Victory Peak. Ito yung pinakamataas na point dito sa lugar. So dito yung sunset mamaya and dito naman sa kabilang side yung sunrise. Hindi tayo mag-overnight. Nagpunta lang tayo dito para magpalipas ng oras at mag-vlog. So ayan, dito muna tayo. Kasi dito ay medyo lilim pa. Pero mamaya direct na rin yung araw dito. Ang sarap dito guys, 11 AM, mag-alas 12 na, pero malamig pa rin. Siguro isa-set up ko muna yung ating shade. Lalagay ko na lang muna to sa time lapse. So mamaya-maya ulit. Alright, ngayon naka-setup na tayo. Setup na natin yung shade natin kasi mainit dito eh. This is from Nature Hike. Baliktad ko ba siya na ilagay? Hindi, wala talaga siyang tatak. Anto, double purpose na dito, trapal. So pwede siyang bubong, pwede siyang shade, pwede rin sa as matting sa baba. So ngayon, shade siya para sa mga gamit natin para hindi mabilad. At para sa atin na rin. Kasi baka umulan maya-maya eh. So tayo dito sa edge. So, ayan. Highest point dito sa Marilaki Highway. Nakikita natin dito sa baba yung Marilaki Highway. At ito yung mga kabundukan ng General Nakar at Infanta Quezon. Ito yung part ng Sierra Madre. Maganda talaga yung sunset dito mamaya. Kaso kailangan nating umalis din. Hindi natin yun naabutan kasi may pasok pa tayo bukas. Hehe. Kasi sobrang init. Nilipat natin yung shade natin dito kasi malanggam doon tsaka yung bato. Hindi okay. Dito mas maganda kasi mas mapuno-puno tapos meron siyang bato dyan. Kaya kung sakaling umulan mamaya
safe yung gamit natin. What is up guys, Hate here and welcome to another video. Gusto ko lang i-share sa inyo itong super compact vlogging setup natin ngayon. Lahat ng ginamit natin na clips dito sa vlog na to ay nandito lang. Kasama tong mini tripod at saka itong invisible selfie stick. Siya nga pala, hindi pala kasama tong video na to kasi kumuha sa atin ngayon ay yung Canon G7X. Nandito tayo ngayon sa Victory Peak dito sa Infanta. Ito yung highest point dito sa Marilaki Highway. Siguro ipakita ko na lang sa inyo yung laman ng maliit na bag na to. Tara! Ito lang yung vlogging setup natin. Action camera vlogging setup. So napakadali na talagang mag-vlog ngayon. At napaka-compact. Sobrang convenient. Lahat ng kailangan ko para makagawa ng isang vlog ay nandito na. Itong maliit na bag na to, selfie stick, mini tripod with ball head. So pakita ko sa inyo yung laman nung maliit na bag na to. Sa natin, lalabas ko na isa-isa yung laman ng bag. So meron tayo ditong wireless mic, receiver, hindi, transmitter pala to. And then wireless mic receiver. Yung mic na to pwede mong ilagay ng ganito dito sa damit mo, or pwede rin gumamit ka ng lapel mic. So pwede mo siyang ilagay dyan, so mas magagawa mong ma-isolate pa yung boses para mas maganda. This is by the way again the Katefo Star 500 wireless mic. And then nandito yung camera natin, Insta360 ONE RS. Ang nakalakabit sa kanya ngayon ay yung 360 lens. So moto vlogging, adventure vlogging, kung ano-ano pang vlogging content. Ikabit ko nga siya para makita natin yung sarili natin or maging b-roll na rin siya. On. It takes a few seconds bago siya mag-on. Tapos ayan na. Tada! Hindi ko makita. Naka-video ba? Yep, naka-video. So dahil 360 lens to, natin. Ayan, 360 lens. So may papakita ko na sa inyo ngayon yung camera na kumukuha sa atin ngayon. Ayan, yung G7X from Canon. Lagyan natin muna ito dito para makita natin yung 360 view natin. Ano pa yung laman ng bag? Meron siyang extra battery. Napakahalaga talaga ng extra battery. Mapa-action cam pa yan or DSLR or kahit ano pa. Maganda talaga na may baon kang extra battery. And itong extra battery natin, ito yung boosted battery base. So mas malaki to kumpara dito sa standard battery niya. So ginagamit ko to pag mag-shoot ako ng mga B-roll, mga kung ano-ano pang mga video na kailangan power intensive. Anong power intensive? Yung mataas yung power consumption niya. Tapos meron din tayo dito, ito cord to para dito sa Katefo, para maikabit natin siya doon sa Insta360 natin. Tapos meron siyang maliit na adapter. So ito yung adapter para sa stereo jack, and then may type C sa kabilang dulo. Tapos ito yung side na ikakabit mo doon sa camera. Tapos ano pa bang laman niya? Meron tayong maliit na case dito. Dito ko inilalagay yung mga maliliit na bagay na pwedeng mawala kapag nandito siya or kapag binuksan mo yung bag. So meron tayong muff ba to? Dead cat. Pang tanggal ng wind noise dito sa mic. Kapag nilagay mo siya dito, yan. Oh, di ba? Tinanggal natin yung cover ng Insta360. Ito yung water, para maging waterproof siya. Kaya nilalagay ko siya dito para hindi mawala. Ano pa ang laman niya? Meron tayong velcro na tape. Ito, ikinakabit ko to dito kapag gusto ko siyang, tayin nga muna natin. Yan, kakabit ko siya dito para may kabit ko sa kanya yung mic. So ayan yung mic, para safe yung mic na nandito lang siya sa base. Kakabit ko na yung dulo dito naman. Ayan, ganyan yung itsura niya. So ito yung transmitter, kakabit natin dito yung mic. Tapos lalagay ko dito sa damit ko, sa ilalim ng damit ko, lalagay ko sa bulsa. Mic test mic. Ayan, gumagana. Yun pa pala, meron tayo ditong charger. 3-way charger to. So, pwede kong mai-charge yung battery. Hindi nga lang pala to battery. May battery siya at charger.
So pwede ko siyang mai-charge ng sabay, yung battery na standard, yung boosted battery, sa isang charger lang. Tapos meron pa akong dalawa na Type-C din, para naman yun dito sa Katefo mic natin, yung transmitter at receiver, sa isang cord lang. O, di ba? Ayos, di ba? Meron tayo ditong extra micro USB na sobrang ikli lang, in case na magkaroon ng aberya yung ating Type-C connector dito sa charger. So nandito na yung lahat. Ano pang laman niya? Wala na. Pero basically, yun na yung lahat. Ay, ito pa pala, nakalimutan ko. Since this is an Insta360 camera, Insta360 1RS camera, so modular siya na camera. So pwede kong palitan siya ng mas magandang lens or yung hindi 360 lens. Ito yung 4K boost lens ng camera. Ngayon papalitan ko muna tong 360 lens na itong boost lens or yung 4K boost lens ng Insta360. And then mag-shoot na ako ng B-roll. Meron tayong quality camera and meron tayong audio kasi meron tayong mic receiver na wireless or hands-free. O, di ba? Ngayon magagamit ko na to para mag-shoot ng B-roll. Stabilize din yung kuha ng Insta360 kaya maganda siyang pangkuha ng mga B-rolls. O, di ba? At the same time, 4K na rin siya. So, pwede akong mag-shot ng B-rolls. Pwede kong kunan yung sarili ko. Pwede ko siyang itayo kung saan ko man gusto. Pwede ko rin siyang i-extend pa, di ba? So, pwedeng sa baba. O, di ba? Hands-free. So, madami akong pwedeng magawa dito. Kayo na lang mag-imagine kung ano pa yung mga bagay din na pwede nyong magawa sa ganitong klaseng setup. Kung naghahanap kayo ng magandang campsite, punta na kayo dito. Hindi ko nga lang may re-recommend yung CR kasi wala sila halos CR or walang maayos na CR dito. Alam nyo na yung ginagawa pag nagka-camp na walang CR. I-search nyo na lang sa YouTube kung paano yung diskarte sa pagwiwi at sa pag-poop. May mabibilan ka dyan sa baba ng pagkain, yung mga basic lang, noodles, kape, ganun, tinapay. Yan, may tindad sila dun sa baba. And yung rate nga pala dito per person is 350 pesos. Tapos, bring your own tent. Wala silang tent na pinaparenta. And then, yung entrance, 20 pesos lang kapag nagstay lang kayo ng umaga. Pero pag gabi, magtapos ng tent, 350. Hehe. O, diba? Super capable yung ganitong klaseng equipment or vlogging equipment. Super compact vlogging equipment using your action camera. Kamusta yung audio? Well, hindi to yung pinakamagandang audio siguro, pero pwede na siya. Mas maganda siya kaysa wala. Diba? Kung gusto mong magsimula ng vlog using your action camera, pwede naman talaga. And magagamit mo naman talaga yung equipment na yan. Yung ginagamit mong pang record ng mga kamote riders or kung ano man sa daan, magagamit mo na rin yung for vlogging, lalo na if you're using Insta360 or GoPro camera. So ayun. So yun guys, dito na muna natin tatapusin tong video na to. Thank you guys for watching Hate Photography TV. Don't forget to like and subscribe to see more of my videos about photography and motovlogging, adventure, etc. Lahat ng ginagawa natin sa buhay. And support nyo na rin ako. Please subscribe. Once again, my name is Hate. See you in the next video. Mabuhay!